Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2031-38. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos humingi ng tawad si Linton kay Alvin at umalis, tahimik ang Fire Remuneration Palace. Si Linton talaga ang nagkusa para humingi ng tawad kay Alvin. Si Alvin ay hindi na pinagbawalan na maglingkod sa Enforcement Hall. Nakakamangha si Alvin, tama ba? Bagamat alam kong hindi na magiging balido ang pagbabawal ni Elder Linton kapag isiniwalat ni Alvin na mayroon siyang asul na innate spiritual root, hindi ko inaasahan na direktang sasabihin ni Elder Linton na tatanggalin niya ang pagbabawal kay Alvin. Hindi ba siya babalik sa kanyang mga salita? Ito ay higit pa sa pagbabalik tanaw sa kanyang mga salita. Nakita mo ba? Nagkusa pa si Elder Linton na humingi ng tawad kay Alvin. Mula ngayon, sa mahigit 170 tunay na disipulo, si Senior Brother Alvin lang ang papakinggan ko. Tama. Kahit na ang taong iyon na unang nirerango sa true ranking ay maaaring hindi man lang manggahas na maging bastos kay Elder Linton. Nang ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace ay nanambalik ang kanilang pakiramdam mula sa paggulat, nagsimula silang mag-usap sa kanilang mga sarili. Marami sa kanila ngayon ang tinutukoy si Alvin bilang nakatatandang kapatid. Sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, ang aksyon ni Alvin kanina ay ganap na nakapaloob sa kahulugan ng malakas. Naging sanhi ito ng maraming disipulo ng Saint Land na kilalanin ang kanyang lakas. Habang pinag-usapan ng grupo ng mga alagad ng Saint Land ang kanilang mga sarili. Trying to leave. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Biglang umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Alvin at naakit ang atensyon ng lahat sa Fire Remuneration Palace. Habang lumilingon sila sa paligid, nakita nila si Payne na sumunod kay Linton dito na kahit papaano ay nakarating sa malaking pasukan ng Fire Remuneration Palace na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, pinigilan siya ni Alvin bago siya makaalis. Muling naulit ang kasaysayan. Naging berde ang mukha ni Payne nang pigilan siya ni Alvin. Gayunpaman, mayabang pa rin niyang sinabi, Alvin, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ka na pinipigilan ni Senior Brother Linton na tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. Kailangan mong malaman kung kailan ka titigil. Sa kanyang opinyon, hindi niya maipakita ang kanyang kahinaan sa panlabas kahit na siya ay tunay na natatakot kay Alvin. Alam mo kung kailan titigil. Humagalpak ng tawa si Alvin na para bang nakarinig siya ng isang nakakatawang biro. Sa sandaling tumigil siya sa pagtawa, nilinggan niya si Payne ng malamig. Pinagtatawanan mo ba ako? Huwag kang kumilos nang walang ingat. Si Payne na nakatayong tuwid ay nakaramdam ng panghihina nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay kay Alvin. Hindi na siya nagmamataas tulad ng dati. Kung maglakas loob kang kumilos sa susunod na 3 paghinga, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na mas mabuting mamatay. Malamig na sabi ni Alvin habang naglalakad siya papunta kay Payne hanggang isang paa na lang ang natitira sa pagitan nila. Bumungad kay Payne ang kakilakilabot. Sa susunod na sandali, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at inilipat ito sa bilis ng kidlat. Sampal. 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 Habang ginagalaw ni Alvin ang kanyang kamay, ang tunog ng sampal ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa hangin na parang mga paputok. Napakabilis ni Alvin na hindi humigit kumulang isang hininga para sampelan niya si Payne hanggang sa mamaga ang mukha nito na parang ulo ng baboy. Nang makita ito, ang grupo ng mga alagad ng Saint Land na naroroon sa eksena ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang ilang mga tao ay hinawakan pa ang kanilang sariling mga mukha. Bagamat hindi sila sinasampal ni Alvin, naiisip nila ang sakit na nararanasan ni Payne. Sa kabila ng sinampal hanggang sa mamaga ang kanyang mukha, si Payne ay hindi nang ahas na kumilos. Ito ay dahil binalaan siya ni Alvin na kung maglakas loob siyang kumilos sa susunod na 3 paghinga, hilingin niya sa kanya na mas mabuting mamatay na siya. Natural, hindi siya nagdududa sa mga salita ni Alvin. Dahil dito, nanatili siyang hindi kumikibo kahit na namamaga ang kanyang mukha sa mga sampal ni Alvin. Kahit noon pa man, nag-alab ang apoy ng galit sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naranasan niya ang gayong kahihiyan. Sampal. 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 Patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng sampal.
Matapos ang tagal ng dalawang paghinga, nabali pa ni Alvin ang ilang ngipin sa bibig ni Pain. Nagsimulang tumulo ang sariwang dugo na tila nakakasilaw mula sa sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ng tatlong paghinga, sa wakas ay tumigil si Alvin. Sa kasalukuyan, bukod sa namamagang mukha ni Pain, parang dumudugo din siya ng husto. Kung maglakas loob kang kumilos muli sa ganitong paraan, ipapaalam ko sa iyo na mas mabuting mamatay ka na. Malamig na tiningnan ni Alvin si Pain pagkatapos niyang ihinto ang paghampas sa kanya at sinabi sa mahinang boses, "Scram! Scram!" Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, labis na natakot si Pain kaya mabilis siyang kumilos, gumawa ng paraan para kay Alvin. Matapos gumawa ng paraan si Pain para kay Alvin, ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land ay automatikong gumawa ng paraan para sa kanya pati na rin siya ay naglakad papunta sa counter. "Elder, maaari ko bang tanggapin ang assignment ngayon?" "Syempre kaya mo." Paano magiging matapang ang Elder ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng counter para pigilan si Alvin sa pagtanggap ng assignment mula sa Enforcement Hall? Pagkatapos niyang sagutin si Alvin, mabilis niyang hinarap ang lahat para kay Alvin. Si Linton na nagbawal kay Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall ay sumuko na, paanong ang Elder ng Fire Remuneration Palace ay magpapahirap kay Alvin. Sa mga tuntunin ng lakas, maaaring hindi niya talaga kayang talunin si Linton. Sa mga tuntunin ng background, hindi siya katugma ni Linton. Kung patuloy niyang pahihirapan si Alvin, siya lang ang magpapahirap kay Alvin ngayon. Nang makita ni Pain na pumunta si Alvin para tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall at hindi na siya inistorbo, iniwan niya ang Fire Remuneration Palace na malungkot sa ilalim ng tingin ng mga disipulo ng Saint Land. Pagkatapos niyang lisanin ang Fire Remuneration Palace, ang alab ng puot na nakabaon ng malalim sa kanyang mga mata ay nagbabantang lalabas. "Alvin! Alvin! Hinding-hindi kita bibitawan! Hinding-hindi kita bibitawan!" Naisip ni Pain sa kanyang sarili na nag-aalab ang galit at puot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tila nakalimutan niya na ang kanyang likas na talento at lakas ay malamang na hindi na makakahabol kay Alvin. Sa Fire Remuneration Palace, pagkatapos ng Elder ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng counter matapos ang pag-asikaso ng procedure para kay Alvin, sinabi niya sa kanya, "Alvin, dalhin mo ang certificate na ito sa Enforcement Hall bukas at maaari mong direktang palitan ang mga tunay na alagad na naka-duty. Sa susunod na buwan, kailangan mong manatili sa Enforcement Hall. Hindi ka pinapayagang umalis." Kasabay nito, iniabot niya ang isang sertipiko kay Alvin. "Salamat, matanda." Matapos matanggap ang sertipiko at ipahayag ang kanyang pasasalamat, umalis si Alvin sa Fire Remuneration Palace nang hindi man lang iniling ang kanyang ulo. Pagkaalis ni Alvin sa Fire Remuneration Palace, muli itong nagkagulo. Nang magsalita ang mga disipulo ng Saint Land tungkol kay Alvin, halatang iginagalang nila siya ngayon. Hindi nagtagal at kumalat ang balita tungkol sa insidente sa Fire Remuneration Palace. Muling lumikha ng gulo si Alvin. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ang napili niya ay ang Elder Linton ng Enforcement Hall na may magandang background. Linton. Hindi ba siya ang nag-iisang anak ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall na si Dong? Siya yun. Mukhang hindi si Alvin ang naghahanap ng gulo. Si Elder Linton ang naghahanap ng gulo sa kanya. Gamit ang dilaw innate spiritual root ni Alvin bilang dahilan, pinagbawalan niya itong maglingkod sa Enforcement Hall. Narinig ko rin ang tungkol dito. Sinasabing inihayag ni Alvin sa publiko ang kanyang asul na innate spiritual root. Hindi ako makapaniwala na si Alvin ay may asul na innate spiritual root. Hindi lamang siya nagtataglay ng isang asul na innate spiritual root, ngunit nakabisado pa niya ang 4 na mataas na grado na divine abilities. Si Alvin ay talagang nakakalaban sa langit. Mabilis na nalaman ng maraming tao ang tungkol kay Alvin na nagtataglay ng asul na innate spiritual root na nagdulot ng kaguluhan sa fire worship sect. Dati, inakala ng lahat na si Alvin ay may talento lamang sa pagmaster at pag-unawa sa divine abilities. Akala nila naiinggit ang Diyos sa kanya at binigyan lamang siya ng dilaw na innate spiritual root. Gayunpaman, sa wakas ay nalaman nila na ang tinatawag na dilaw na innate spiritual root ni Alvin ay isa lamang alingawngaw. Talagang nagtataglay siya ng asul na innate spiritual root. Dati,
hindi siya pinarusahan sa pagpatay sa First Silver Flame ng Black Turtle Sanctum na ingranding disipulo ni Elder Argus, si Huey, at ang kanyang kapatid na si Kan, dahil mayroon siyang asul na innate spiritual root. Isang sampal lang ang ibinigay sa kanya sa palso at nahatulang maglingkod sa Four Symbol Sanctum's First Mine sa loob ng 10 taon. Natural, hindi man lang nanatili si Alvin ng 1 buwan pagkatapos niyang dumating sa First Mine ng Four Symbol Sanctum. Ito ay dahil mayroon na siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Saintland at maging isang alagad ng Saintland. Ang balita tungkol kay Alvin ay nagtataglay ng soul na innate spiritual root sa wakas ay naglakbay sa Four Symbol Sanctums. Nagdulot din ito ng kaguluhan doon. May asul na innate spiritual root si Alvin. Paano ito posible? Sa sandaling marinig ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang balitang ito, marami sa kanila ang nagkaroon ng parehong reaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang balita tungkol kay Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root ay nagmula sa Black Turtle Sanctum. Ito ay nakaukit sa puso ng lahat. Mukhang alam ni Senior Brother Alvin ang isang pamamaraan para itago ang kanyang innate spiritual root. Kung hindi, hindi siya masusubok ng dilaw sa oras na iyon. Bulalas ng maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa Black Turtle Sanctum. Lubos silang gumagalang nang magsalita sila tungkol kay Alvin. 2032. Ang Enforcement Hall ay matatagpuan sa isang bundok, sa hilaga ng Fire Worship Sect Saint Island. Dahil sa espesyal na katayuan nito, kakaunti lang ang pumupunta rito. Ang Enforcement Hall ay pinaghiwalay sa 3 bulwagan. Naroon ang Main Hall, Punishment Hall, at Prison Hall. Ang Main Hall ay ginamit upang mag-imbak ng mga dossier, pagtanggap ng mga reklamo, at pamamahala sa Enforcement Hall. Ang Punishment Hall, tulad ng pangalan nito, ay ang lugar kung saan ang Enforcement Hall ay nagsagawa ng mga parusa para sa mga matatanda at alagad ng Fire Worship Sect na lumabag sa mga patakaran. Noong panahong iyon, pagkatapos na si Hanzo, ang dakilang direktang disipulo ng unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Argus, ay napag-alamang siniraan ang Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan, na hindi direktang lumalabag sa kabanalan ng Enforcement Hall, nahatulan siya ng kamatayan sa Punishment Hall. Ang Punishment Hall ay mayroon ding lahat ng uri ng nakakatakot na mga instrumento ng pagpapahirap. Mas nakakatakot ang mga ito kaysa sa iba pang ordinaryong mga instrumento sa pagpaparusa. Marami sa mga instrumento ang nagnanais na ang isa ay mas mabuting patay na. Tungkol naman sa Prison Hall, ito ang lugar kung saan ikinulong ang mga matatanda at alagad ng Fire Worship Sect na lumabag sa mga tuntunin. Ang mga nakakulong ay karaniwang mga nakagawa ng mabibigat na krimen. Sa kadahilanang ang kanilang mga krimen ay mangangailangan ng huling hatol mula sa sect leader, sila ay pansamantalang ikinulong dito. Nakulong dito sina Kelly, Vilma, Kelly at Alvin, at ang kambal na kapatid ni Kelly na si Brianna. Sa sandaling ito, makikita ang isang figure na papunta sa main hall ng Enforcement Hall. Elder Linton. Automatikong bumati sa figure na may ngiti ang ilang matatandang Enforcement Hall na kalalabas lang palabas ng main hall nang makita siya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Linton na kababalik lang mula sa Fire Remuneration Palace ng Central Square. Bago dumating si Linton dito, nagpunta siya sa ilang iba pang mga lugar upang magtanong tungkol kay Alvin upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa kanya. Pagkatapos niyang makuha ang impormasyong gusto niya, nagmamadali siyang bumalik sa main hall kung saan nakaimbak ang mga dossier para hanapin ang record ni Alvin. Sa kasalukuyan, nakarating na sa Enforcement Hall ang balita tungkol sa plano ni Linton na nabigo sa Fire Remuneration Palace ng Central Square. Gayunpaman, hindi pa ito nakarating sa main hall. Dahil dito, hindi pa nalaman ng ilang matatanda ng Enforcement Hall na lumabas sa main hall ang insidente. Kaya naman natural silang kumilos kapag kaharap si Linton. Bagamat si Linton ay isa ring Enforcement Hall's Bronze Flame Elder tulad nila, dahil sa kadahilanang ang kanyang ama ay ang Enforcement Hall's Vice Hall Master, sila ay magalang sa kanya kahit na hindi nila siya binibitawan. Pagkatapos ng lahat, ang ama ni Linton ang kanilang immediate superior. Whoosh! Gayunpaman, hindi pinansin ni Linton ang kanilang mga pagbati. Nang hindi bumabagal, bumaba siya mula sa langit at pumasok sa main hall ng Enforcement Hall. Ano ang nangyayari kay Elder Linton? Bakit siya nagmamadali? Tama.
Bagamat kadalasang hindi niya tayo binabati kapag binabati natin siya, kadalasan ay hindi niya tayo sinusulyapan o tumango. Hayaan mo na siya. Palaging misteryo ang ugali ng batang ito. Hayaan mo na lang siya. Batay sa mga salita ng ilang matatandang enforcement hall na ito, halatang wala silang magandang impresyon kay Linton. Naging magalang lamang sila kay Linton dahil mayroon itong kakaibang background. Bukod dito, ang kanyang ama ang kanilang immediate superior. Nang makalayo na ang iilang matatanda ng enforcement hall, lumipad ang isa pang elder ng enforcement hall patungo sa kanila at tuwang-tuwang sinabi, "Hoy, narinig mo ba ito?" Humingi ng tawad ang Elder Linton ng ating enforcement hall sa isang tunay na disipulo sa Fire Remuneration Palace ng Central Square. Ang elder ng enforcement hall na ito ay isa ring bronze flame elder kaya pamilyar sa kanya ang ilang taong ito. Ano? Humingi ng tawad si Elder Linton sa isang tunay na disipulo. Joke lang to, tama ba? Sa kanyang init ng ulo, ang mga tao ay kadalasang kailangang humingi ng tawad sa kanya. Kung iisipin ay humingi siyang tawad sa iba, isang tunay na alagad. Hindi ako naniniwala. Nagkatinginan at umiling ang iilang matatanda ng enforcement hall na kalalabas lang ng main hall, na nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala. Bueno, mas mabuting paniwalaan mo ito. Pinag-uusapan ito ng lahat. Sabi ng matanda ng enforcement hall na kararating lang habang umiiling. Nagsimulang mausisa ang ilang matatanda sa enforcement hall at mabilis na hinimok ang isa pang matanda. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa amin. Well, ganito. Ang matanda sa enforcement hall ay nagsimulang ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang Fire Remuneration Palace, Alvin, Linton, at ang assignment mula sa enforcement hall. Ang usapan ay umikot sa mga ilang paksang ito. Talagang inabuso ni Linton ang kanyang kapangyarihan at pinagbawalan si Alvin na maglingkod sa enforcement hall. Hindi ba siya natatakot na magalit sa kanya si Lord Hallmaster? Tama. Kahit na ang kanyang ama ay isang Vice Hallmaster, ang kanyang ama ay walang magagawa kung ang Hallmaster ay magalit. Matalino siya. Nakahanap siya ng valid na dahilan. Kahit na malaman ni Lord Hallmaster ang tungkol dito, baka hindi niya siya sisihin. Nakakalungkot na ang kanyang palusot ay natagpo ang hindi wasto. Sino ang nagsabing si Alvin ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root? Inihayag niya sa publiko ang kanyang asul na innate spiritual root na matalinghagang sinampal si Linton. Hindi nakakagulat na ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Lumalabas, siya ay napahiya sa Fire Remuneration Palace. Naalala ng iilang matatanda ng enforcement hall kung paanong hindi man lang sila inabala ni Linton nang batiin siya. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na bukod sa sobrang talino sa pag-unawa sa divine abilities, si Alvin ay may mataas din na likas na talento. Sa sandaling lumitaw ang ikawalong prodigy ng Fire Worship Sect, sapat na ang kanyang lakas para mailagay siya sa top 5 sa lahat ng prodigy. Talagang hindi nagkukulang si Alvin na sorpresahin ang lahat sa lahat ng ginagawa niya. Tama ka. Ginugulat niya ang lahat mula nang pumasok siya sa sekta. Sa pagkakataong ito, binigyan pa niya ng isang magandang sampal ang walang kwentang batang iyon mula sa ating enforcement hall. Napakalupit. Base sa balitang ito, parang pupunta siya sa enforcement hall bukas. Makikilala na rin natin ang sikat na prodigy na ito na bagong dating sa Fire Worship Sect natin. Inaasahan kong makilala siya. Isang bakas ng pag-uusisa ang makikita sa mga mata ng ilang elder ng enforcement hall nang magsalita sila tungkol kay Alvin. Nagtataka sila kung ano ang hitsura ng taong patuloy na nagulat sa Fire Worship Sect mula noong dumating siya sa main hall ng enforcement hall. Sa sandaling pumasok si Linton, dumiretso siya sa kung saan nakaimbak ang mga dossier. Ang mga dossier ay napakahalaga sa enforcement hall. Para sa kadahilanang ito, isang Silver Flame Elder ang ilalagay sa tabi ng lugar kung saan nakaimbak ang mga dossier. Si Kuya Linton. Ngayon, isang nasa katanghaliang gulang na Silver Flame Elder ang naka-duty sa gilid ng palasyo kung saan nakaimbak ang mga dossier. Nang makita niyang nagmamadaling lumapit si Linton, natarante siya. Ikaw ay... Gusto kong tingnan ang dossier tungkol sa pagkamatay ni Hanzo, ang Elder ng Saint Land. Demanding sabi ni Linton. Mukhang nakalimutan niyang ang naka-duty ay isang Silver Flame Elder. Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ang mahirap na paraan ng pagsasalita ni Linton, agad na naging solemn na ang ekspresyon ng Silver Flame Elder.
Malamig niyang sinabi, Elder Linton, hindi ko matandaan kung saan nakalagay ang dossier na hinahanap mo. Sa tingin ko mas maganda kung ikaw na mismo ang maghanap. Bagamat ang ama ni Linton ay Vice Hall Master ng Enforcement Hall at ang kanyang direktang superior, siya ay isang Silver Flame Elder pa rin kahit na ano. May pride siya. Natural, hindi niya hahayaan ang isang Bronze Flame Elder na gaya ni Linton na year-okon ang kanyang pride. Kahit na ipagsapalaran niyang masaktan ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, hindi niya payag na itapon ang kanyang pride. Elder Terry, pasensya na. Masyado akong nabalisa. Na-offend kita kanina. Patawarin mo ako. Napagtanto ni Linton ang kanyang pagkakamali nang marinig niya ang mga salita ng Silver Flame Elder. Napuno ng kawalang kasiyahan ang kanyang puso habang pinipilit ang sarili na humingi ng tawad. Anong biro? Ang mga dossier sa gilid ng palasyo ng main hall ay matagal nang umiikot. Kung kailangan niyang hanapin ito ng mag-isa, baka hindi na niya ito mahanap kahit 3 araw at 3 gabing naghahanap dito. Upang matingnan ang dossier sa pinakamabilis niyang makakaya, si Linton ay humingi ng tawad. Gayunpaman, sa loob-loob niya, sinimulan niyang mapot sa Silver Flame Elder, Terry. Nawala ang mataimtim na ekspresyon ni Terry nang marinig niya ang paghingi ng tawad ni Linton. Pagkatapos noon, hinanap niya ang dossier tungkol sa pagkamatay ni Hanzo at ibinigay kay Linton nang matagpuan niya ito. Elder Terry, pakihanap din ng dossier tungkol sa pagpatay ni Alvin sa mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, sina Huey at Kan. Gusto kong basahin ito, sabi ni Linton habang pinipilit niyang ngumiti. Ito ay maliwanag na si Terry ay isang taong mas gusto ang malambot kaysa sa isang puwersahang diskarte. Nang makita kung gaano kagalang si Linton, agad niyang hinanap ang dossier na hiniling ni Linton. Di nagtagal, binabasa ni Linton ang 2 dossier. Mula sa mga dossier, nakita ni Linton na asul ang talaan tungkol sa innate spiritual root ni Alvin. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Linton. Sa nangyari, alam na ng Enforcement Hall na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Gayunpaman, dahil kababalik lang niya sa sekta, hindi niya alam ang bagay na ito. Sa pagkakataong ito, talagang inilagay ako ni Payne sa gulo. Sana ay hindi na imbestigahan pa ni Lord Hallmaster ang bagay na ito kapag nalaman niyang ako ang nagkusa na humingi ng tawad kay Alvin. Nanalangin si Linton sa loob. Si Alvin ay, natural, walang alam sa nangyayari sa Enforcement Hall. Matapos umalis sa Fire Remuneration Palace at sa Central Square, bumalik siya sa kanyang tirahan. Na-overwhelm siya sa pagpunta niya bukas sa Enforcement Hall. Dahil dito, hindi niya nilinang o naintindihan ang kanyang divine abilities sa mahabang panahon pagkatapos niyang makapasok sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. 2033. Junior Brother Alvin. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses mula sa labas, na naging dahilan upang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. Iniwan niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at agad na lumabas ng kwarto. Alam niyang kay Jano ang boses. Senior Brother Jano, hinahanap mo ba ako? Nakangiting tanong ni Alvin pagkatapos niyang lumipad sa ere at huminto sa harap ni Jano. Gaya nga ng kasabihan, magiging masigla ang mga tao kapag nakatagpo sila ng isang masayang kaganapan. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Jano na iba si Alvin sa dati. Tila siya ay nagbagong anyo sa ibang tao habang ang kanyang pagkatao ay nagpapakita ng isang kabataang sigla. Junior Brother Alvin, alam kong pupunta ka sa Enforcement Hall bukas. Kailangan mong bantayan si Linton kapag nandoon ka na. Hindi tulad ni Alvin na nakangiti ng malawak, si Jano ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Binalaan niya si Alvin, sigurado akong nalaman mo ang tungkol sa background ni Linton at na siya ang nag-iisang anak na lalaki ng isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall. Natatakot ako na hindi mo alam na ang Vice Hall Master na ito ay isang matiyagang tao. Nang ang kanyang asawa ay aksidenteng nasugatan ng isang Black Ketre sect, direkta niyang pinatay ang Ketre Black sect na iyon at pinatay ang Ketre Black sect na iyon. Elder. Sa oras na iyon, ang grupo ng mga kapangyarihan ng Black Ketre sect na nakapaligid sa kanya ay lahat ay nasugatan, at siya ay halos hindi na nakahinga sa kanyang huling hininga kung hindi mismo kumilos si Lord Sect Leader, namatay na sana siya sa kanyang paraan sa Black Ketre sect dahil sigurado siyang mabubuhay pa siya roon. Tumigil sandali si Jano bago siya nagtuloy sa pagsasabing, sa huli, nalaman niyang buntis na ang kanyang asawang nasugatan ng husto.
Pagkatapos niyang ipanganak si Linten, namatay siya. Mula noon, si Linten ang naging bagong dahilan niya para mabuhay. Masasabi ng isa na si Linten ang pinakamahalagang tao sa kanyang puso. Kung nalaman niyang ipinahiya mo sa publiko si Linten, natatakot akong manalo siya. Huwag mong sabihin sa akin na kaya niyang kumilos ayon sa gusto niya sa fire worship sect at gumawa ng move sa akin. Tanong ni Alvin habang nakataas ang isang kilay. Hindi niya kayang saktan ka sa fire worship sect dahil siya ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall. At saka, kung isa sa alang-alang na tinulungan siya noon ni Lord Sect Leader, hindi siya mangangahas na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, ang lahat ay magiging iba sa labas ng fire worship sect. Mataimtim na sinabi ni Jano habang umiiling, ngayon, naparito ako para balaan ka na mas mabuting huwag mong patayin si Linten gaano man kalalim ang awayan sa pagitan mo at niya. Kapag napatay mo siya, maaaring mawala ang lahat ng dahilan ng Vice Hall Master. Baka mapatay ka pa niya sa fire worship sect dahil siya ang uri na mamamatay para sa kanyang anak. Salamat sa iyong paalala, Senior Brother Jano. Tumango si Alvin. Kasabay nito, nagsimula siyang maglagay ng bantay laban sa ama ni Linten, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Batay sa mga salita ni Jano, masasabi ni Alvin na hindi nagkukulang ng determinasyon ang ama ni Linten. Hinatay pa niya ang kanyang paraan sa Black Cat Resect para sa kanyang asawa. Ito ay hindi isang bagay na magagawa ng lahat. Bukod dito, ang kanyang asawa ay namatay at nag-iwan lamang ng isang anak na lalaki para sa kanya. Madali niyang naisip kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang anak. Kung namatay ang anak niya, siguradong mababaliw siya. Nagpa siya si Alvin na maging maingat sa ama ni Linten kahit na hindi niya intensyon na patayin si Linten pansamantala. Maaaring hindi man lang maglakas loob si Linten na tanggapin ang hamon ng death duel mula kay Alvin. Dahil dito, hindi siya natakot na personal na gumawa ng hakbang ang Vice Hall Master. Tungkol sa mga bagay na maaaring mangyari sa labas ng sekta, maaaring hindi na niya kailangan pang kumilos dahil hindi ako basta-basta bibitawan ng unang silver flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Arges. Alam na alam ito ni Alvin. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nag-aalala sa tatay ni Linten na gumawa ng hakbang laban sa kanya kung aalis siya sa fire worship sect. Junior Brother Alvin, pupunta ka bukas sa Enforcement Hall. Kung maaari, huwag kang makipagtalo kay Linten kapag nandoon ka na. Kung hindi, kahit na ang ama ni Linten ay hindi gumawa ng personal na hakbang upang turuan ka ng leksyon, tiyak na tuturuan ka niya ng ilang Silver Flame Elder na turuan ka ng leksyon. Patuloy siyang binabalaan ni Jano. Pupunta si Alvin sa Enforcement Hall. Ito ay Linten at teritoryo ng kanyang ama. Dahil dito, hindi maiwasan ni Jano na mag-alala kay Alvin. Huwag kang mag-alala. I have a sense of propriety. Tumango si Alvin. Sa totoo lang, wala siyang matinding awayan o kung ano pa man kay Linten. Hanggat hindi dumating si Linten na naghahanap ng gulo sa kanya, tinatimad na rin siyang abalahin siya. Kung tutuusin, wala siyang naranasan na pagkalugi ngayon. Nakahinga ng maluwag si Jano nang makita niyang tila sinunod ni Alvin ang kanyang payo. Parang may naalala siya, mataman niyang tiningnan si Alvin habang nagtanong, Junior Brother Alvin, mayroon ka talagang asul na innate spiritual root. Bukod sa pag-alam tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Linten at Alvin, nalaman din ni Jano na pinahiya ni Alvin si Linten sa pamamagitan ng paghahayag sa publiko na mayroon siyang asul na innate spiritual root. Kahit na matapos itong marinig, nahirapan siyang paniwalaan dahil ang lahat ay lubos na naniniwala na si Alvin ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root bago ito. Kaya naman tinanong niya si Alvin ng kumpirmasyon. Oo. Nakangiti si Alvin habang tumatango. Kung gayon, bakit 2 beses nalaman na mayroon kang isang dilaw na innate spiritual talent noong ikaw ay nasubok sa 4-symbol sanctums Black Turtle Sanctum? Alam ni Alvin na nilayo ni Jano na talakayin ang bagay na ito nang marinig niya ang kanyang tanong. Matagal na niyang pinaghandaan ito. Alam ko ang isang lihim na taktika na maaaring magtago ng innate spiritual root ng isang tao. Sinubukan ko ang dilaw para sa aking innate spiritual root dahil ginamit ko ang discarding ito noong panahong iyon. Si Alvin ay tahasang nagsinungaling. Matagal na niyang inihanda ang palusot na ito. Naniniwala siyang karamihan sa mga tao ay mag-iisip ng ganito.
Kung hindi nila gagawin, magiging mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang malaking pagbabago sa kanyang innate spiritual root. Nakikita ko. Bagamat pinaghinalaan ito ni Jano, muli siyang natarante nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba't ang iyong tunay na innate spiritual root ay maaaring hindi man lang asol, Junior Brother Alvin? Hindi maiwasang magtanong ni Jano. Sa totoo lang. Dahil maaaring itago ni Alvin ang kanyang innate spiritual root, posibleng ang asol na innate spiritual root ay maaaring hindi ang kanyang tunay na innate spiritual root. Tinitigan ni Jano si Alvin ng masinsinan pagkatapos niyang magsalita na tila umaasa siyang makapulot ng ilang pahiwatig sa mga ekspresyon ni Alvin. Mahiwagang ngumiti si Alvin bilang tugon sa tanong ni Jano. Dahil dito, lalo pang naging sigurado si Jano na si Alvin ay maaaring magkaroon ng isang indigo na innate spiritual root. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip niya iyon. Sinadya ni Alvin na ngumiti ng misteryoso para iligaw si Jano at hayaan siyang isipin na ang asol na innate spiritual root ay maaaring hindi totoo. Kung tutuusin, mapapabuti pa niya ang kanyang innate spiritual root sa pamamagitan ng divine ability, ang elementary devouring tactic. Hanggat makakain siya ng sapat na innate spiritual roots, sa kalaunan ay mapapabuti niya ang kanyang innate spiritual root sa indigo o kahit violet. Maaari rin niyang aisemento muna ang kalsada upang kahit na siya ay matagpo ang nagtataglay ng mas mataas na antas ng innate spiritual root sa hinaharap, si Jano ay hindi masyadong magugulat. Junior Brother Alvin, nakumpleto ko na ang gagawin ko ngayon. Aalis na ako at hindi ka naaabalahin sa paglilinang. Hindi na itinuloy ni Jano ang bagay na iyon nang makita niya si Alvin na nakangiti ng misteryosong walang intensyon na linawin ang bagay. Nagpaalam muna siya bago umalis. Bukod dito, sa kanyang opinyon, hindi na kailangang ituloy ang bagay dahil ang misteryosong ngiti ni Alvin ay isang sagot mismo. Para sa kadahilanang ito, si Jano ay hindi mapakali ng mahabang panahon pagkatapos niyang umalis. Hindi ako makapaniwala na bukod sa sobrang talino sa pag-unawa sa divine abilities, si Junior Brother Alvin ay may napakataas na likas na talento. Sa sapat na oras, malalampasan niya ang mga nasa unang ranggo at pangalawa sa true ranking. Si Jano ay lubos na nakatitiyak tungkol dito. Si Junior Brother Alvin ang pinakanamumukod-tanging kababalaghan sa ating fire worship sect. Ito ay hindi masyadong maraming upang ituring siya bilang ang pinuno ng 8 great prodigies masyadong. Habang pinagmamasdan ni Alvin si Jano na umalis, ang kanyang damdamin na nagugulo dahil kay Kelly at sa kanilang anak na babae ay nagsimulang kumalma. Ang balita kung paanong ang ama ni Linton ay may tendensya ng pagtatanggol sa mga kapintasan ng kanyang anak ay bahagyang nagpilit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay maglilingkod sa enforcement hall para sa susunod na buwan. Sa sandaling narating niya ang enforcement hall, kung talagang gusto ng ama ni Linton na gumawa ng gulo para sa kanya, hindi na niya kailangang personal na gumawa ng kanyang hakbang dahil maaari lang niyang turuan ang ilang Silver Flame Elder na gumawa ng hakbang tulad ng sinabi ni Jano. Ang pinakamahinang Silver Flame Elder ay nasa 3rd form ng Saint Celestial Stage, at ang mas malakas ay nasa 4th form ng Saint Celestial Stage. Sa aking kasalukuyang lakas, ang isang powerhouse sa 3rd form of the Saint Celestial Stage ay napakahirap para sa akin. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na magagamit ko ang Jasper Celestial Sword sa harap ng kabilang partido maliban kung sigurado akong mapapatay ko siya. Alam na alam ito ni Alvin. Dahil dito, nakaramdam siya ng bakas ng pangamba nang maisipan niyang harapin ang galit ng ama ni Linton. Hayaan mo na lang. Ang layunin ko ay makita si Kelly at ang aming anak na babae. Kung makikita ko sila, paano kung kailangan kong magdusa sa maliit na abala na ito? At saka, kung maglakas loob siyang turuan ang isang Silver Flame Elder na turuan ako ng leksyon, palagi kong maituturo sa kanyang anak ang leksyon na itinuturo sa akin ng Silver Flame Elder. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Hindi siya isang taong madaling mabuli. 2034. Isang araw sa labas, ngunit lumipas na ang 10 araw sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa 10 araw na ito, si Alvin ay huminahon at masigasig na nagel-inang. Kahit na hindi siya gumawa ng isa pang tagumpay sa kanyang cultivation base, ito ay ganap na naging matatag.
Kailangan ko lang ng isa pang 2 linggo para makapasok sa Intermediate Exemplary Saint stage. Sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, si Alvin na nakaupo sa hangin ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Nang banggitin ni Alvin ang 2 linggo, ang ibig niyang sabihin ay ang oras sa labas ng mundo. Ang 2 linggo sa labas ay katumbas ng 5 buwan sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa kanyang asul na innate spiritual root at ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang kasalukuyang bilis ng cultivation ni Alvin ay katulad ng mga henyo na nagtataglay ng indigo innate spiritual roots. Oras na para magtungo ako sa Enforcement Hall. Iniwan ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at ang mansyon para sa Saint Island nang maisip niya ito. Alam ni Alvin na ang Enforcement Hall ay matatagpuan sa Saint Island. Naglakad siya pahilaga at hindi nagtagal ay nakarating siya sa lugar kung saan matatagpuan ang Enforcement Hall. Ikaw ba? Isa ka bang tunay na alagad na dumating para maglingkod sa Enforcement Hall? Nang pumasok si Alvin sa lugar kung saan matatagpuan ang Enforcement Hall, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Pagkatapos nito, isang figure ang bumaba mula sa langit at nagpakita kay Alvin sa isang kisap mata. Pinag-aralan ni Alvin ang taong nauna sa kanya. Ang taong ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng eksklusibong uniforme ng isang Bronze Flame Elder. Hindi tulad ng mga eksklusibong uniforme para sa ordinaryong Saint Lance Bronze Flame Elders, ang uniforme na suot niya ay may salitang enforcement na nakaberde sa harap ng kanyang roba. Batay dito, masasabi ng isa na siya ay isang elder ng Enforcement Hall. Oo. Tumanggaw si Alvin bilang tugon sa tanong ng nakatatanda sa Enforcement Hall. May certificate ka ba? Ang elder ng Enforcement Hall na lumitaw sa harap ni Alvin ay nagtanong kay Alvin ng hindi nagpapatalo. Ang mga tunay na alagad na tumanggap ng atas at dumating upang maglingkod sa Enforcement Hall ay binigyan ng sertipiko ng Fire Remuneration Palace ng Central Square. Oo. Tumanggaw si Alvin at pagkatapos ay kinuha ang sertipiko na nakuha niya mula sa Fire Remuneration Palace kahapon. Ibinigay niya ito sa matanda ng Enforcement Hall na nakatayo sa kanyang harapan. Kinuha ng matanda ng Enforcement Hall ang sertipiko mula sa kanya at tiningnan ito. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang lumiwanag ang iba't ibang ekspresyon sa mukha niya na para bang may nakita siyang nakakagulat. Napabuntong hininga ang elder ng Enforcement Hall at nang tumingin siya kay Alvin, isang bakas ng paggalang ang makikita sa kanyang mga mata. Ikaw si Alvin. Bagamat siya ay isang Bronze Flame Elder ng Saint Land, isang elder ng Enforcement Hall, ang kanyang lakas ay kapantay lamang ni Lincoln. Hindi man lang niya may kumpara kay Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Rankang. Hinarap ang taong madaling nakatalo kay Rodora at pinilit ang walang kwentang batang iyon, si Linton, na humingi ng tawad sa sarili niyang pagkukusa, bukod sa pagkabigla, may pakiramdam ng paggalang sa kanyang puso. Maaaring mas bata sa kanya ang ibang tao, ngunit mas malakas siya. Para sa kadahilanang ito, hindi siya nang ahas na kumilos bilang isang nakatatanda dahil ito ay isang mundo kung saan ang mga malalakas ay iginagalang. Ito ay hindi isang mundo na nagbigay ng malaking kahalagahan sa seniority. Oo. Muling tumanggaw si Alvin bilang tugon sa elder ng Enforcement Hall na nakatayo sa kanyang harapan. Ang pagpapalitan ng tungkulin sa pagitan ng naunang grupo at ng kasalukuyang pangkat na naka-duty sa Enforcement Hall ay magaganap sa main hall. Hayaan mong dalhin kita doon. Habang ibinalik ng elder ng Enforcement Hall ang sertipiko kay Alvin, nagkusa siyang akayin siya sa main hall. Hindi ba ito magiging abala para sa iyo? Sapat na kung ituro mo lang ako sa tamang direksyon, Elder, magalang na sabi ni Alvin. Si Alvin ay palaging isang taong gumanti ng kabaitan at puot ng 10 ulit. Lubos siyang magalang sa Elder ng Enforcement Hall na ito na naging magalang sa kanya. Kahit na ang kanyang lakas, kasama ang Jasper Celestial Sword, ay higit na nakahihigit sa nakatatanda, hindi niya ito hinamak. Ito ay hindi maginhawa sa lahat. Ito ay isang karangalan na makatulong sa isang kahangahangang tulad mo, sabi ng matanda sa Enforcement Hall habang siya ay umiling. Nang makita kung gaano determinado ang elder ng Enforcement Hall, hindi na siya tinanggihan ni Alvin at sinundan siya sa main hall. Paano kita haharapin, Elder?
Tanong ni Alvin habang naglalakbay. Ang pangalan ko ay Bowden, ang elder ng Enforcement Hall ay agad na sumagot kay Alvin bago siya nag-aalalang sinabi, hindi mo ako kailangang tawagin bilang elder. Maaari mo lang akong tawagin sa aking pangalan. Elder Bowden, isa kang elder ng Fire Worship Sect, at isa akong alagad ng Fire Worship Sect. Natural lang sa akin na tawagin ka bilang elder. Hindi mo na kailangang pag-isipan ito ng husto, sabi ni Alvin habang umiling siya nang makita niya kung gaano kabalisa si Bowden. Matagal nang nasa Fire Worship Sect si Alvin. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang elder na tulad ni Bowden na gumagalang sa kanya ng may labis na paggalang. Kinakabahan pa siya dahil lang sa tinawag niya itong elder. Hindi alam ni Alvin na, sa kasalukuyan, ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan para sa mga salitang huwag pukawin sa mga Bronze Flame Elders sa Fire Worship Sect. Bukod sa kanyang lakas, kinatatakutan din ng Bronze Flame Elders ang kanyang tapang. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipahiya sa publiko ang direktang disipulo ng isang Golden Flame Elder at hindi lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob na pilitin ang anak ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall na kumuha ng inisyatiba upang humingi ng tawad. Bagamat hindi lang si Alvin ang mas malakas kaysa kina Rodora at Linton, siya lang ang naglakas loob na tretuhin sina Rodora at Linton sa ganoong paraan. Para sa kadahilanang ito, sa mga mata ng Bronze Flame Elders sa Fire Worship Sect, si Alvin ay isang iba sa mga tunay na disipulo at hindi dapat magalit. Dahil dito, naging magalang at natatakot si Bowden nang makaharap si Alvin. Elder Bowden, maaari mo ba akong bigyan ng simpleng pagpapakilala tungkol sa Enforcement Hall? Tanong ni Alvin. Oo naman. Agad na tumango si Bowden bago siya nagpaliwanag kay Alvin, ang ating Enforcement Hall ay nahahati sa tatlong hall na may kanya-kanyang function. Ang tatlong hall ay ang Main Hall, ang Punishment Hall, at ang Prison Hall. Ang Main Hall. Nakuha ni Alvin ang isang tiyak na pag-unawa sa Enforcement Hall sa pamamagitan ng paliwanag ni Bowden. Ang Enforcement Hall ay pinaghiwalay sa tatlong bulwagan. Ang Main Hall, ang Punishment Hall, at ang Prison Hall. Nalaman din niya na si Kelly at ang kanilang anak na babae ay nakakulong sa Prison Hall. Elder Bowden, bilang isang mahalagang lugar ng Enforcement Hall, ang mga taong nagbabantay sa Prison Hall ay dapat na Silver Flame Elders, tama ba? Tanong ni Alvin, tila walang pakialam. Sa kasalukuyan, nais niyang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa Prison Hall. Kung sakasakali, ang Bronze Flame Elders lamang ang nagbabantay sa lugar, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Naturally, alam niya kung gaano ito hindi makatotohanan. Napakaraming Silver Flame Elders sa Enforcement Hall, paano nila hahayaan ang Bronze Flame Elders na bantayan ang Prison Hall na hindi kapani-paniwalang mahalaga sa Enforcement Hall? Oo. Agad na tumango si Bowden nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Karaniwan, may tatlong Silver Flame Elder na nagbabantay sa Prison Hall. Kailangan mong makatanggap ng permiso ng tatlo kung gusto mong pumasok sa Prison Hall. At saka, nasa kanila ang Communication Daw Talismans kung sakaling may mangyari sa Prison Hall upang agad nilang ipaalam sa Enforcement Hall's Hall Master at sa Vice Hall Masters, paliwanag ni Bowden. Kung ganoon, hindi magugupo ang Prison Hall? Halos imposibleng iligtas ang mga nakakulong doon. Sabi ni Alvin habang nagkukunwaring nagtataka. Sa totoo lang, medyo nalungkot siya dahil ang ibig sabihin nito ay hindi na niya iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae bago ang kanyang lakas ay nalampasan ang Hall Master ng Enforcement Hall. Talaga, sabi ni Bowden, kasama ang Hall Master, halos imposible para sa sinuman na iligtas ang mga taong nakakulong sa Prison Hall maliban kung sila ay kasing lakas ng mga Guardians sa Fire Worship Sect. Isang pahiwatig ng paggalang ang makikita sa mga mata ni Bowden nang magsalita siya tungkol sa Hall Master ng Enforcement Hall. Para sa mga matatanda ng Enforcement Hall, ang Hall Master ng Enforcement Hall ay isang tao na ang posisyon ay mas mababa lamang sa Sect Leader ng Fire Worship Sect. Sa kanilang mga mata, kahit na ang tatlong dakilang Guardians ng Fire Worship Sect ay hindi kasing taas ng Hall Master. Nang nagsasalita si Bowden, hindi niya napansin ang ekspresyon ni Alvin na bahagyang naging malungkot. Nang muling tumingin sa kanya si Bowden ay nabawi niya ang kanyang katinoan.
Habang patuloy silang naglalakbay ng medyo malayo, sinabi ni Bowden, ang pangunahing hall ng enforcement hall ay nasa harap lang. Sa di kalayuan, isang malaki at mahabang palasyo na tila isang banal na dragon ang makikita. Naglabas ito ng mapang apeng aura. Whoosh! Whoosh! Ang tunog ng sipol ng hangin ay naging dahilan upang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. Nakita niya ang dalawang figure na mabilis na lumipad lampas sa kanya bago sila pumasok sa enforcement hall's main hall. Sila rin ba ay mga tunay na alagad na pumunta rito para maglingkod? Bagamat mabilis na kumilos ang dalawang figure, kitang-kita ni Alvin na nakasuot sila ng eksklusibong uniforme ng mga tunay na disipulo ng Saint Land. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapatrolya ngayon. Ipapadala na lang kita hanggang dito. Magkita tayo muli sa hinaharap kung may oras tayo, nakangiting sabi ni Bowden kay Alvin bago siya umalis. Elder Bowden, salamat sa pag-akay sa akin dito. Tatandaan ko ang pabor na ito. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat kay Bowden. Pagkaalis ni Bowden, pumasok si Alvin sa main hall ng enforcement hall. Sana'y makulong si Kelly at ang aming anak kasama si Brianna. Sa ganoong paraan, maaari ko silang makita. Si Alvin ay same time na nagdasal habang siya ay pumasok sa main hall ng enforcement hall. 2035. Pagkatapos pumasok ni Alvin sa main hall ng enforcement hall, nakita niya ang isang maluwag na bulwagan na may mga hanay ng mga counter sa tatlong direksyon. Nakatayo sa likod ng mga counter ang ilang matatanda ng enforcement hall. Gayunpaman, kasalukuyan, walang pila sa harap ng karamihan sa mga counter. Isang counter lang may 3 tao na nakapila sa harap nito. Batay sa kanilang pananamit, halatang mga disipulo sila ng Saint Land mula sa Fire Worship Sect. Parang may hinihintay sila habang nakapila sa harap ng counter. Parang pamilyar ang taong iyon. Kasabay nito, pagkatapos ng isa sa 2 tunay na disipulo na pumasok sa main hall bago narinig ni Alvin ang tunog ng sipol ng hangin sa likod niya at likas na lumingon upang tumingin. Nakita niyang pamilyar si Alvin ngunit hindi niya maalala kung saan niya siya nakita noon. Nang marinig siya ng ibang tunay na alagad, lumingon din siya para tumingin din. Sa sandaling makita niya si Alvin, kumunot ang kanyang mga kilay habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi ba siya si Alvin? Hindi niya napigil ang mapaiyak sa gulat. Alvin. Dahil hindi hininaan ng tunay na alagad ang kanyang boses, ang kanyang mga salita ay narinig ng mga nasa reception area ng enforcement hall's main hall. Bukod sa pagkabigla sa kanyang kasama, ang kanyang mga salita ay nakaakit din ng atensyon ng iilang matatanda ng enforcement hall na nakatayo sa likod ng mga counter at ng 3 iba pang tunay na alagad na nakatayo sa malayo. Agad na naging sentro ng atensyon si Alvin. Ha! Hindi inaasahan ni Alvin na makikilala siya kaagad sa sandaling dumating siya. Nakaharap sa mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya, ngumiti siya at tumango sa karamihan. Ang pagiging magalang niya ay naging dahilan ng pagkalito din ng mga tao. Nagkatinginan ng 3 tunay na alagad na nakatayo sa malayo. Kitang-kita nila ang pagkalito at kawalan ng paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Ang isa sa kanila ay tahasang nagtanong, siya ba talaga si Alvin? Sigurado akong siya iyon. Nakita ko na ang portrait niya. Hindi ako makapaniwala na si Alvin na naghahanap ng gulo kay Senior Sister Rodora at pinahiya siya sa publiko para sa tila walang dahilan na magkakaroon din ng ganoong panig sa kanya. Akala ko magiging mayabang talaga siya. Sino ang nakakaalam na talagang napakagalang niya? Naghahanap ng gulo kay Senior Sister Rodora na parang walang dahilan. Naniniwala ka ba talaga? Narinig kong hindi alam ni Senior Sister Rodora kung paano niya nasaktan si Alvin. Siguro na-offend ni Senior Sister Rodora si Alvin kahit papaano. Marahil, hindi niya alam kung kailan o paano. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung paano niya ito nasaktan. Sunod-sunod na sinabi ng 2 pang tunay na alagad. Hindi lamang ang 3 tunay na disipulong ito ang nagulat sa pagiging magalang ni Alvin, ngunit maging ang ilang enforcement hall's bronze flame elders na nakatayo sa likod ng mga counter at ang iba pang 2 tunay na disipulo na nakatayo malapit kay Alvin ay natarante rin. So ito si Alvin. Si Alvin ba talaga? Tulad ng iba pang 3 tunay na disipulo, nakaramdam sila ng labis na pagkalito. Elder,
Ito ang aking sertipiko. Hindi pinansin ni Alvin ang kanilang nalilitong tingin at naglakad papunta sa counter kung saan naroon ang tatlong tunay na disipulo at kinuha ang kanyang certificate bago ibigay ito sa elder ng enforcement hall sa likod ng counter. Matapos tingnan ito ng matanda sa enforcement hall, tumango siya. Tama. Ang sertipiko na ito ay inisyo ng Fire Remuneration Palace. Alvin, mangyaring maghintay dito sandali. Matapos ang lahat ng 10 tunay na alagad na tumanggap ng atas ay narito na, may magdadala sa inyong lahat upang pumalit sa mga tungkulin mula sa iba pang 10 tunay na alagad, magalang na sabi ng elder ng The Enforcement Hall pagkatapos niyang kunin ang sertipiko. Nang makita ang pagtratong natanggap ni Alvin, ang tatlong disipulong nakatayo sa gilid ay may naiinggit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, alam nilang ito ang pagtratong nararapat kay Alvin. Sino ang nagtanong sa kanya na maging napakalakas? Sige. Salamat, kuya. Tumango si Alvin. Pagkatapos niyang ngumiti sa matanda ng enforcement hall na nakatayo sa likod ng counter, lumipat siya sa gilid. Matapos tumayo si Alvin sa tabi nila, hindi sila nang ahas na palakihin siya sa kabila ng pagiging mausisa. Hindi man lang sila naglakas loob na magsalita. Nakakapagsalita lang sila sa pamamagitan ng voice transmission. Kasabay nito, dumating din ang 2 pang tunay na alagad para magparehistro. Sa ngayon, sa 10 tunay na alagad na tumanggap ng atas mula sa enforcement hall, 6 sa kanila ang dumating. Simula nang dumating si Alvin, naging awkward din ang kapaligiran sa main hall. Walang nagsalita. Ito ay ganap na tahimik. Nagpatuloy ito hanggang sa dumating ang 7 tunay na alagad. Nang makita ni Alvin ang 7 disipulo, nagulat siya. Ito ay dahil kilala niya ang 7 disipulo. Senior Brother Jano, bakit ka nandito? Curious na tanong ni Alvin habang nakatingin sa totoong disipulo na kararating lang. Bakit? Nagulat ka ba? Si Jano na dahan-daang naglalakad papunta sa reception hall ay tila nasisiyahang makita si Alvin na gulat na gulat. Hindi niya maiwasang mapangiti. Nagulat talaga ako. Ngumiti si Alvin ng mapait. 1 buwan lang naman. Nandito ako para samahan ka. Ngumiti si Jano. Naramdaman ni Alvin ang init na bumabalot sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Natural, alam niya ang dahilan kung bakit pumunta rito si Jano. Ito ay para bantayan siya at pigilan siya sa lalong pagkakasala kay Linton, ang enforcement hall. Bukod doon, narito rin siya para tulungan siyang makilala si Brianna. Di nagtagal, natapos din si Jano sa pamamaraan at tumayo sa tabi ni Alvin habang naghihintay sila. Curious na tanong ni Jano, Junior Brother Alvin, kailan ka dumating? Dumating ako wala pang 15 minuto ang nakalipas, sagot ni Alvin. Parang na-late ako. Nung una, nagplano akong pumunta ng mas maaga para ma-shock kita. Ngumiti si Jano. Nakakaloka pa rin. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Nang makita kung paano pamilyar sina Jano at Alvin sa isa't isa, ang iba pang 5 tunay na disipulo ay tumingin kay Jano na may naiinggit na tingin. Gayunpaman, mayroon ding pahiwatig ng kasiyahan na nagmula sa kasawian ng iba. Halatang naiinggit sila na si Jano ay may malapit na relasyon kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin na ngayon ang 8 kababalaghan sa Fire Worship Sect. Bukod sa pinagkadalubhasaan niya ang 4 na mataas na grado na divine abilities, mayroon pa siyang asul na innate spiritual root. Hanggat hindi siya biglang mamatay, tiyak na makakaakyat siya sa ranggo ng Golden Flame Elder sa hinaharap. Dahil dito, medyo nainggit sila nang makita nila ang magandang relasyon ni Jano at nitong malapit ng maging Golden Flame Elder. Tungkol sa kasiyahang nadama nila sa kasawian ng ibang tao, naramdaman nila na dahil nakasakit si Alvin ng napakaraming tao, tiyak na madadami din si Jano. Isantibi ang katotohanan na sinaktan ni Alvin ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Argus noong nasa Black Turtle Sanctum pa siya, pagkatapos niya makarating sa Saint Land, nasaktan pa niya ang tunay na disipulo, si Rodora, at ang Elder ng Enforcement Hall, si Linton. Bagamat pareho silang hindi kasing lakas ni Alvin, pareho silang may napakalakas na background. Halimbawa, ang master ni Rodora ay isang Golden Flame Elder.
Hindi lang iyon, ngunit ang kanyang amo ay ang Sanctum Leader din ng Azure Dragon Sanctum. Ang background ni Linten ay mas pambihira. Ang kanyang ama ay isa sa mga Vice Hall Master sa Enforcement Hall kung saan sila maglilingkod sa susunod na buwan. Iisipin na naglakas loob siyang tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall at maglingkod dito matapos masaktan si Elder Linten. Huwag mong sabihing hindi alam ni Alvin na siya ay naglalakad sa lungga ng mga lobo sa pamamagitan ng paggawa nito. Ito ang iniisip ng 5 tunay na disipulo at ng ilang Enforcement Hall's Bronze Flame Elders. Sa paglipas ng panahon, dumating din ang huling 3 tunay na alagad. Nang makita nila si Alvin, nagulat pa rin sila kahit alam na nila noon pa man na plano ni Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall. 10 kayo, sumunod kayo sa akin. Pagkarating ni Alvin at ng iba pang 9, isang elder ng Enforcement Hall ang lumabas sa main hall kaagad pagkatapos at sinenyasan silang sundan siya. Base sa uniforme na suot niya, halatang Bronze Flame Elder din siya. Sa pangunguna ng Bronze Flame Elder na ito, sina Alvin at ang iba pang 9 ay nakilala ang iba pang 10 tunay na disipulo na naka-duty noong nakaraang buwan upang ibigay ang kanilang mga tungkulin. Ang kanilang mga tungkulin ay hindi naiiba sa mga tungkulin ng naunang grupo. Nang matapos ang 10 tunay na disipulong ito sa handover at papaalis na sana sa Enforcement Hall, lahat sila ay tumingin kay Alvin ng may simpatiya. Marami pa sa kanila ang umiling at bumantong hininga. Ibinahagi nila ang parehong mga saloobin sa iba. Naramdaman nilang sinadya ni Alvin na pumasok sa lungga ng mga lobo sa pamamagitan ng pagboluntaryong maglingkod sa Enforcement Hall. Maliwanag na narinig din nila ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Alvin at Linten. Bilang mga tunay na alagad na naglingkod sa Enforcement Hall, natural lang na binigyan sila ng sariling tirahan. Ito ay maluwang at matatagpuan sa main hall ng Enforcement Hall. Napapasok na si Alvin sa kanyang silid, bago niya maisara ang kanyang pinto, narinig niyang sinabi ni Jano, Junior Brother, Alvin, opisyal na nating sisimulan ang ating tungkulin sa Enforcement Hall bukas. Ngayon din ang tanging araw na magkakaroon ka ng pagkakataong makita si Senior Sister Brianna. Tara na. Isasama kita para makilala ang senior mula sa aking angkan. Sige. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Ang kanyang mga mata ay kumikinang nakasing liwanag ng mga bituin. Hanapin natin siya sa kanyang tirahan. Kung wala siya, pupunta tayo sa kanyang pwesto. Hindi tulad natin, mayroon siyang mga shift at iba pang tungkulin na dapat asikasuhin, dagdag pa ni Jano. Dahil sa dahilan na ang mga tunay na alagad ay tatanggalin pagkatapos maglingkod sa Enforcement Hall sa loob ng 1 buwan, walang mga shift o break. Posibleng magpahinga sila. Gayunpaman, ang kanilang pahinga ay tatagal ng 3 buwan dahil iyon ang tagal ng oras na kailangang maghintay ng isang tunay na disipulo bago sila maging karapat-dapat na maglingkod muli sa Enforcement Hall. 2036. Dapat aminin na ang swerte ni Alvin ay talagang napakabuti. Sa nangyari, ang senior mula sa angkan ni Jano ay walang duty. Pagkatapos mag-request ni Jano, pumayag ang senior mula sa kanyang clan, isang malayong nasa katanghaliang gulang na lalaki, na dalhin si Alvin sa prison hall para makipagkita kaagad kay Brianna. Salamat, Elder Bennett. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Alvin nang makita niyang hindi nag-atubili ang lalaking nasa katanghaliang gulang na tanggapin ang kahilingan. Nang ipakilala sila ni Jano, nalaman ni Alvin na ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang ay Bennett. Kahit na siya ay lumitaw na parang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay talagang mula sa parehong henerasyon ng lolo ni Jano, literal na isinulat ng may akda si lolo ng 3 beses. Siya ay isang matandang lalaki. Bilang ang pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon sa Lanten, si Bennett, natural, ay lubos na nag-isip at sumasamba kay Jano. Dahil dito, kaagad siyang pumayag sa kahilingan ni Jano na dalhin si Alvin sa prison hall upang makipagkita kay Brianna. Natural, limitado lamang ito sa pakikipagkita kay Brianna. Sa kanilang paglalakbay doon, paulit-ulit na binalaan ni Jano si Alvin na huwag banggitin ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae sa harap ni Jano. Dahil dito, sa sobrang pagsisikap, itinago ni Alvin ang kanyang labis na emosyon kung sakaling mapansin ito ni Bennett. Munting Jano, dadalhin ko siya para makipagkita kay Brianna ngayon.
maaari kang bumalik sa paglilinang. Kailangan mong magsikap na higit pang itaas ang iyong cultivation base upang ikaw ay maging ikasyam na prodigy ng ating fire worship sect. Mataimtim na sinabi ni Bennett kay Jano bago niya dinala si Alvin. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng pag-asa na mayroon siya para kay Jano. Ito ang pag-asa na mayroon ng isang senior para sa kanyang junior. Oo, Lolo, mabilis at magalang na tugon ni Jano. Pagkatapos niyang sumulyap kay Alvin na may walang magawang ekspresyon, masunurin siyang bumalik. Alvin, sundan mo ako sa prison hall. Tumingin si Jano kay Alvin habang sinenyasan siya na sundan siya. Bakas ang gulat sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Narinig din niya ang tungkol kay Alvin. Sa makatuwid, hindi siya sigurado kung ito ay mabuti o masama para kay Jano, ang pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon sa angkan, na masangkot kay Alvin. Kung hindi dahil sa relasyon ni Jano kay Alvin, hindi niya sana tinulungan si Alvin. Kung tutuusin ay ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa kanya. Gayunpaman, dahil humiling si Jano ng pabor sa kanya. Bilang kanyang dakilang lolo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Oo, tugon ni Alvin kay Bennett na nakaalis na sa main hall. Pagkatapos nilang lisanin ang main hall, sa kanilang paglalakbay sa prison hall, tumingin si Bennett kay Alvin at mahinahong sinabi, Alvin, masasabi kong pinahahalagahan ka ni Little Jano bilang isang kaibigan. Tumigil sandali si Bennett na parang nag-aalangan. Elder Bennett, ayos lang na maging tapat sa akin, masasabi ni Alvin na marami pang gustong sabihin si Bennett. Kaya napangiti siya at hinimok na tapusin na ang sasabihin. Umaasa ako na maaari mong mapanatili ang isang tiyak na distansya sa Little Jano sa hinaharap. Kung maaari kang makipag-away sa kanya sa publiko. Dagdag pa ni Bennett. Elder Bennett, nag-aalala ka ba na idawit ko si Senior Brother Jano? Si Alvin ay hindi isang tanga. Siya, natural, alam kung ano ang iniisip ni Bennett. Hindi lang ako nag-aalala na idawit mo ang Little Jano, ngunit mas nag-aalala ako na idawit mo ang aming lantern. Tahimik na sinabi ni Bennett, hindi naman masyadong masama na nasaktan mo si Argus mula sa Four Symbol Sanctum dahil hindi ako natatakot sa kanya. Sa aking paligid, hindi niya mahawakan ang lantern. Gayunpaman, kahit ako ay natatakot sa mga tao sa likod ng 2 taong sinaktan mo pagkatapos mong pumunta sa Saint Land. Sa sandaling nasaktan mo silang dalawa, sinaktan mo ang 2 sa flag rank ng kapangyarihan. Kung ilalabas nila ang kanilang galit sa lantern dahil sa iyo, wala akong magagawa. Bakas ang pangamba sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, si Bennett ang pinakamalakas na tao sa lantern. Gayunpaman, sa Fire Worship Sect, isa lamang siyang Silver Flame Elder. Hindi niya kayang masaktan ang isang Golden Flame Elder, lalo na ang 2. Nang marinig ang mga salita ni Bennett, agad na tumahimik si Alvin. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito. Sa paalala ni Bennett, si Alvin ay nakaramdam ng labis na takot kaya't siya ay pinagpawisan ng malamig. Kung talagang nadawit si Jano o ang lantern dahil sa kanya, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa buong buhay niya. Elder Bennett, salamat sa iyong paalala. Huminga ng malalim si Alvin bago tumingin kay Bennett. Same time niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong iisipin ng lahat na magkakaaway kami ni Senior Brother Jano sa loob ng 1 buwan. Alvin, nagpapasalamat talaga ako dahil napakaunawa mo. Ipinapakita nito na isa kang mabuting kaibigan. Maganda ang paghuhusga ni Little Jano. Tumango si Bennett bilang kasiyahan at nagpatuloy sa pagsasabi, gayunpaman, kilala ko ang batang iyon, si Little Jano, well. Natatakot ako na hindi siya papayag na makipagkaibigan sa isang kaibigan na katulad mo. Huwag kang mag-alala, Elder Bennett. Hikayatin ko siya, matangtim na sabi ni Alvin. Nakaramdam ng panatag si Bennett matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos noon, hindi na sila nagsalita sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Ang prison hall ng enforcement hall ay matatagpuan sa hilaga ng main hall. Nasa labas din ito ng enforcement hall. Ito ay matatagpuan malapit sa isang mapanganib na matarik na bundok. Natural, napatigil sila nang makalapit sila sa paligid ng prison hall. Si Elder Bennett.
Ang taong hamarang sa kanila ay ang Bronze Flame Elder ng Enforcement Hall. Napakagalang niya kay Bennett. Dalhin mo ako kay Elder Melly at sa iba pa, walang pakialam na utos ni Bennett. Oo. Pagkatapos, pinangunahan ng Enforcement Hall's Bronze Flame Elder sina Alvin at Bennett upang makita ang tatlong Silver Flame Elder na naka-duty sa Prison Hall. Nagkakilala ang Silver Flame Elder sa Enforcement Hall. Nagkataon lang na ang tatlong Silver Flame Elder na naka-duty sa Prison Hall ay may malapit na relasyon kay Bennett. Dahil dito, pumayag sila sa kanyang kahilingan at pinayagan si Alvin na makipagkita kay Brianna. Gayunpaman, nagkaroon ng limitasyon sa oras. Mayroon lamang siyang 15 minuto kasama si Brianna. Bagamat naramdaman ni Alvin na masyadong maikli ang 15 minuto, hindi siya gumawa ng gulo. Alam niyang lahat ito ay salamat kay Bennett na nakilala niya pa si Brianna. Wala naman siyang karapatang manggulo. Maraming salamat, Elders. Pagkatapos makatanggap ng permiso mula sa tatlong Silver Flame Elders na naka-duty sa Prison Hall, hinawakan ni Alvin ang kanyang kamay at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Di nagtagal, pinangunahan ng isa sa Silver Flame Elder na si Melly si Alvin papasok sa Prison Hall. Nang si Alvin ay dinala sa Prison Hall, ang iba pang dalawang Silver Flame Elder ay kakaibang tumingin kay Bennett habang sila ay nagtanong, Bennett, anong klaseng relasyon mayroon kayo ni Alvin? Para isipin na handa kang tulungan siya. Tama. Anong relasyon mo sa kanya? Dahil ang larawan ni Alvin ay umikot sa Fire Worship Sect, nakilala siya ng dalawang Silver Flame Elder na ito nang makita siya. Hindi lang iyon, ngunit narinig na nila ang tungkol sa iba't ibang bagay na ginawa ni Alvin noong nakaraan. Walang relasyon. Nagkataon lang na kaibigan siya ng junior ko, at hiniling ito sa akin ng junior ko. Napangiti si Bennett nang walang pakialam. Bennett, ang Alvin na ito ay mainit na patatas. Mas mabuting sabihin mo sa iyong junior na ilayo ang sarili kay Alvin. Talaga. Sinaktan pa niya si Linton. Si Linton ang pinakamamahal na anak ng Vice Hall Master ng ating Enforcement Hall na si Dong. Dahil sinaktan ni Alvin ang kanyang pinakamamahal na anak, hindi niya hahayaan ang bagay na ito. Ang dalawang Silver Flame Elder ay may malapit na relasyon kay Bennett kaya binalaan nila siya. Alam ko. Tumanggaw si Bennett. Kung hindi niya alam, hindi niya sana binalaan si Alvin na ilayo ang sarili kay Jano. Gayunpaman, nang maalala niya ang pangako ni Alvin sa kanya, gumaan ang kanyang puso. Samantala, sa pamumuno ni Elder Melly, sa wakas ay nakapasok si Alvin sa Prison Hall. Sa sandaling pumasok siya sa Prison Hall, naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Si Melly na kanina patahimik ay biglang nagtanong, Alvin, sobrang curious ako, may connection ka ba sa Dragon Clan? Elder Melly, nakuha ko lang ang pamana ng 9-clawed Divine Dragon. Lahat ng swerte ay nakakuha ng kakayahang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Hindi ko pa sila nakilala dati. Ngumiti si Alvin ng mapait. Gamit ang iyong innate spiritual root at ang iyong pagkakakilanlan bilang isang 9-clawed Dragon Warrior, aalagaan ka nila sa lahat ng mayroon sila kung pupunta ka sa Dragon Clan. Naningkit ang mga mata ni Melly habang patuloy na sinasabi, bagaman hindi ko alam kung anong relasyon ang mayroon kayo ni Bennett, ang katotohanan na handa siyang tulungan kang makilala si Brianna ay nangangahulugan na mayroon kayong malapit na relasyon. Magkaibigan kami ni Bennett sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay tungkulin kong payuhan ka na umalis sa Fire Worship Sect sa lalong madaling panahon dahil hindi madali ang pakikitungo sa Enforcement Hall ni Vice Hall na si Dong ng ating Enforcement Hall. Nang banggitin niya si Vice Hall Master Dong, isang bakas ng pangamba ang lumitaw sa kanyang mga mata. Salamat sa iyong payo, Elder Melly. Alam ni Alvin na sinabi ito ni Melly nang may mabuting hangarin, ngunit wala siyang planong makinig sa kanyang payo. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Isa lang ang layunin niya na pumunta sa Fire Worship Sect at iyon ay ang iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Bago niya iligtas ang dalawa, hindi siya aalis sa Fire Worship Sect maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Hindi na nagsalita si Melly na para bang nakikita niya ang iniis ni Alvin. Nagpatuloy sila sa natitirang paglalakbay sa katahimikan. Habang palalim ng palalim ang kanilang pagpasok sa Prison Hall, mas lalong tumindi ang nagyayelong aura.
Elder Melly, bakit ang lamig? Tinanong ni Alvin si Melly na may malungkot na ekspresyon habang nakatingin kay Melly. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Ang bilangguan ay mas malamig kaysa dito, sagot ni Melly. Mas malamig doon. Nanlaki ang mga mata ni Alvin habang naiisip agad ng kanyang isip si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa cultivation base ni Kelly, marahil ay kaya pa niya ang lamig. Gayunpaman, paano ang kanilang anak na babae? Ilang taon na siya? Kakayanin kaya niya ang lamig? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, naramdaman niyang parang tinusok ng kutsilyo ang kanyang puso. 2037. Bagamat hindi pa nakikilala ni Alvin ang kanyang anak, nagkaroon sila ng malapit na relasyon sa dugo. Hindi maatim ang kanyang puso nang maisip niya ang kanyang anak na babae na nagdudusa sa prison hall. Ako ay nabigo sa iyo'y. Sinimulan ni Alvin na sisihin ang kanyang sarili. Naisip niya kung paano siya makakabawi sa oras na mailigtas niya ito sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Alvin at unti-unting nanumbalik ang kanyang katinoan. Elder Melly, hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang nagbabantay dito simula nang pumasok tayo sa prison hall. Don't tell me walang nag-aalala na may makalusot at magliligtas sa mga bilanggo. Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Melly. Nagniningning ang kanyang mga mata. Walang ibang tao maliban sa kanya at kay Melly nang makapasok sila sa prison hall. Hayaan mo na ang ibang tao, kahit multo ay hindi makita. Naghahanap siya ng butas sa prison hall, sinusubukang malaman kung may ibang paraan para mailigtas niya si Kelly at ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang hayaan silang manatili doon ng ilang segundo kung maaari. Paalisin ang mga bilanggo sa kulungan. Agad na tumawa si Melly nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Alvin, minamaliit mo talaga ang prison hall ng enforcement hall. Umiral na ang enforcement hall mula pa noong lumipat ang fire worship sect mula sa lower province hanggang sa upper province. Ang mga pormasayo na nakatakdang pumatay ay inilatag sa bawat sulok ng prison hall. Ang mga nasa ibaba ng Saint Celestial Stage na hindi pamilyar sa mga Street Celestial Stage na ito ay tiyak na mamamatay kahit sa Street Celeste formation na ito. Malubhang masugitan kung hindi patay. Ang resulta ay kahit na makapasok sila sa prison hall, hindi nila mailalabas ang bilanggo maliban kung sila ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas, sabi ni Melly, na inihayag kung gaano kakilakilabot ang prison hall. Ang prison hall ay natatakpan ng iba't ibang formasayon. Kung matrigger sila, tiyak na mamamatay ang isang tao sa tuktok ng quintessential Saint Stage. Nakikita ko. Nagulat si Alvin nang marinig niya ito. Kasabay nito, ibinasura niya ang ideya ng pagpuslit at iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Kahit na ginamit niya ang Jasper Celestial Sword, kailangan niyang ganap na maubos ang kanyang Sun Saint Energy na pinalaki ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, bago niya mapatay ang isang powerhouse sa 3rd form ng Saint Celestial Stage. Ang pinakamalakas na welga na maaari niyang ilabas gamit ang Jasper Celestial Sword ay maihahambing lamang sa lakas ng isang powerhouse sa 4th form ng Saint Celestial Stage. Kahit na makaligtas siya sa pag-atake mula sa unang alon ng Killing Formations, tiyak na mamamatay siya kapag dumating ang ikalawang wave ng Killing Formations. Alam na alam ni Alvin ang kanyang sariling lakas. Lakas! Kailangan ko ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, napakahina pa rin ako, at ang bilis ng aking paglilinang ay masyadong mabagal. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, kung maaari ko lang lumunin ang katutubong espiritual na ugat ng mga nasa paligid ko at baguhin ang aking katutubong espiritual na ugat sa isang kulay lila. Siguradong tataas ng ilang beses ang bilis ng cultivation ko. Kahit na may makaharap akong balakid, sigurado akong malalampasan ko ito sa maikling panahon. Ang mga mata ni Alvin ay same time na nag-aapoy. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataong umalis sa sekta para mapabuti ang aking innate spiritual root. Alam na alam ni Alvin na magiging mahirap para sa kanya na pumatay ng isang tao at lumunin ang kanilang mga innate spiritual root sa sekta dahil sa mga patakaran. Bukod dito, hindi lahat ay handang pumirma sa isang kasunduan sa kamatayan upang makisali sa isang duel ng kamatayan kasama niya. Si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking ay isang magandang halimbawa niyan.
Bagamat gusto siyang patayin ni Rodora, hindi pa rin siya naglakas loob na pumasok sa palasyo ng kamatayan kasama niya. Gayunpaman, kahit na matagumpay niyang natagpuan ang isang taong handang makisali sa isang duel ng kamatayan kasama niya, mahihirapan pa rin siyang lumunin ang innate spiritual root ng tao dahil naroon ang tagapangalaga ng Palace of Death. Ang tagapag-ingat ng Palace of Death ay ang unang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect. Siya ay hindi kapani-paniwalang matalino. Kahit na ihagis ni Alvin ang 10,000 swords territory gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya mahaharangan ang kanyang paningin. Malamang na makikita siya ng kabilang partido na nilalamon ang innate spiritual root ng ibang tao. Bagamat maaari lamang kainin ni Alvin ang innate spiritual roots dahil sa divine ability, ang elementary devouring tactic, na pinagkadalubhasaan niya, sino ang nakakaalam kung ikukulong siya ng Fire Worship Sect at pipilitin siyang ibahagi ang elementary devouring tactic kung malantad siya. Bagamat ang isang banal na kakayahang kailangang unawain at dalubhasain sa pinakamataas na antas bago ito may bahagi, ang pagsamba sa apoy ay maaari lamang siyang ikulong at maghintay hanggang matapos niyang maunawaan at makabisado ang elementary devouring tactic. Sa oras na iyon, tiyak na pipilitin nila siyang ibahagi ito. Dahil dito, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Kung siya ay ikinulong ng Fire Worship Sect, hindi niya magagawa ang kanyang sarili, lalo pa ang pagliligtas kay Kelly at sa kanilang anak na babae. Huwag mong basta-basta lang dahil hindi tayo nag-trigger ng anumang killing formation sa paglalakbay natin dito. Iyan ay dahil lang sa pamilyar ako sa killing formations at alam ko kung saan maglalakbay nang hindi ito na-trigger. Dapat ay napansin mo na naglalakbay ako sa paikot-ikot na paraan, bulong ni Melly. Tumango si Alvin. Naturally, napansin niya ito. Bukod dito, kabisado na niya ang rutang ginamit ni Melly. Ang killing formation ay lilipat ng mga lugar paminsan-minsan. Kaya ang ruta ay maaaring hindi pareho kung tayo ay papasok muli, patuloy ni Melly. Dahil sa mga salita ni Melly, ngumiti si Alvin ng pilit. Naghinala na si Alvin sa kanya. Nakumpirma ang kanyang mga hinala nang marinig niya ang mga salita ni Melly. Alam niyang wala nang silbi ang rutang kabisado niya pa lang. Dahil dito, hindi na siya nag-abala sa pagsasaulo ng ruta. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataon na umalis ng tahimik sa Fire Worship Sect nang hindi inaalerto ang dalawang iyon. Kung mananatili ako sa Fire Worship Sect, mahihirapan akong pagbutihin ang aking innate spiritual root. Nagpasya si Alvin na umalis sa Fire Worship Sect para pagbutihin ang kanyang innate spiritual root kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Yung dalawa na binanggit niya, natural, tinutukoy si First Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum at ang Vice Hall Master Dong ng Enforcement Hall na ama rin ni Lincoln. Dahil pinuntirya siya ng dalawang lalaki, tiyak na mamamatay siya sa sandaling umalis siya sa Fire Worship Sect. Pagkatapos kong makumplito ang aking tungkulin dito sa loob ng isang buwan, aalis na ako sa Fire Worship Sect. Kailangan kong makaisip ng paraan para makaalis ng ligtas sa lugar na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Dapat siyang gumawa ng walang kabuluhang plano na umalis sa Fire Worship Sect, kung hindi, mapapahamak siya kung siya ay naging pabaya. Kung namatay si Alvin, wala nang pag-asa na natitira para kay Kelly at sa kanilang anak na babae. Mamatay man siya, hindi siya mamamatay ng payapa. Ang kulungan sa harap ay ang kinaroroonan ni Brianna. Hihintayin kita sa pasukan. May 15 minuto ka lang, sabi ni Melly. Biglang nakaramdam ng kaba si Alvin. Makukulong ba si Kelly at ang kanilang anak na babae kasama si Brianna? Ito ang gusto niyang malaman. Kung hindi sila magkasamang nakakulong, makikita lang niya si Brianna. Kung magkakasama silang makukulong, makikita niya si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng patnubay ni Melly, pumunta si Alvin sa harapan ng isang silid na bato. Dito nakakulong si Brianna. Bubuksan ko ang pinto at pwede ka nang pumasok. Tandaan mo, 15 minuto lang. Tumingin si Melly kay Alvin at muling pinaalalahanan siya. Naiintindihan. Tumango si Alvin. Pagkatapos, nakita ni Alvin na itinaas ni Melly ang kanyang mga kamay at nagsimulang igalaw ang kanyang mga kamay sa isang komplikadong kilos. Habang sumasayaw ang mga kamay ni Melly, tila kontrolado niya ang hangin sa paligid. Biglang, bang! Itinulak ni Melly ang kanyang palad sa hangin.
Gayunpaman, walang saint origin. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Alvin na nang itulak ni Melly ang kanyang palad palabas, ang hangin ay tila natipon bago ito humampas sa malaking pinto patungo sa isang silid na bato. Sabay-sabay, lumitaw ang mga bilog ng ripple sa malaking pinto ng silid na bato. Habang ang mga alon ay umabot sa dulo ng pinto, isang malaking siwang ang lumitaw. Formation. Natuklasan ni Alvin na ang pinto sa silid na bato ay natatakpan din ng isang formation. Ang naunang aksyon ni Melly ay buksan ang formation. Pagkabukas ng formation, madaling itinulak ni Melly ang pintong bato bago tumingin kay Alvin. Pumasok ka. Tumanggaw si Alvin bago siya pumasok sa silid. Bang! Nang pumasok si Alvin sa silid na bato, wala na siyang oras na lumingon sa paligid nang biglang sumara ang pinto ng bato sa kanyang likuran. Isinara na ni Melly ang pintong bato. Wow! Nag-iingat talaga siya. Umiling si Alvin habang sinimulan niyang pag-aralan ang stone room. Hindi malaki ang silid na bato. 2 beses itong mas maliit kaysa sa kwarto sa mansyon niya. Maayos naman sa loob. Bukod sa isang stone table at ilang stools, isang stone bed lang ang nasa loob. Sa kasalukuyan, isang babae ang nakaupo na naka-cross-leg sa batong kama. Nang pumasok si Alvin, idinilat ng babae ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya habang kumikislap ang kanyang mga mata. Kelly. Nadurog ang puso ni Alvin nang makita niya ang babae habang siya ay nakatulala. Gayunpaman, agad na nagbago ang kanyang tingin nang magtama ang kanyang mga mata sa mga mata ng babae. Alam niyang hindi si Kelly ang babaeng nauna sa kanya kundi si Brianna kahit magkamukha sila. Siya lang ang nasa kulungang bato. Nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin, si Brianna ay tumayo mula sa batong kama at tumingin sa kanya nang may matalim na tingin. Tinanong niya siya sa paraang patanong, "Sino ka? Bakit ka nandito?" "Katulad ka lang ng dati," walang pakialam na sabi ni Alvin pagkatapos huminga ng malalim. 2038. Katulad ka pa rin ng dati. Ang mga salita ni Alvin ay parang mga salitang sasabihin ng mga matandang kaibigan kapag nagkikita pagkatapos ng mahabang panahon. Si Brianna ay parang kapareho ni Mildred noon. Siya ay mayabang pa rin at hindi malapitan. "Sino ka? Kilala mo ba ako?" Hindi mapigilan ni Brianna na kumunot ang kanyang mga kilay nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pinag-aralan niya si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit napagpasyahan niya na hindi pa niya nakita ang binatang ito. "Mildred, matagal na," sabi ni Alvin, gamit ang alias na Brianna na ginamit noong siya ay nasa lower province ng Dow Marshall St. Land. Ginamit din niya ang pseudonym na ito sa Mountain Shade Black Market bilang isang assassin. Mildred. Nang marinig ang paraan ni Alvin sa pakikipag-usap sa kanya, hindi napigilan ni Brianna na manlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Kasabay nito, sinimulan niyang alalahanin ang mga araw na siya ay nanirahan sa lower province ng Dow Marshall St. Land. Sinusubukan niyang alalahanin kung sino ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, gaano man niya ito iniisip, bukod sa babaeng nasa tabi niya, ang kanyang kapatid na babae, at ang kakaunting taong may kaugnayan sa kanyang kapatid sa lower province, walang sinuman sa lower province ang nakakaalam na siya si Brianna. Sa upper province ng Dow Marshall St. Land, walang sinuman, kabilang ang Fire Worship Sect, ang nakakaalam na ginamit niya ang alias na Mildred sa lower province ng Dow Marshall St. Land. Maging ang kanyang amo, ang Fire Worship Sect's guardian, si Ching Wo, ay hindi alam ang tungkol sa alias na ginamit niya sa lower province. Sino ka? Hindi talaga maisip ni Brianna kung sino ang nakakaalam na siya si Mildred. Nagsimula siyang makaramdam ng pag-iingat at mataimtim na tinitigan si Alvin na parang kaaway niya ito. Sino ako? Ang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Alvin ay napalitan ng malamig na ngiti. Ako yung taong nawala ng asawa at anak dahil sa'yo. Brianna, ilang taon na lang pero nakalimutan mo na ako. Napagkamalan mo na ba akong iba? Tanong ni Brianna na nakakunot ang noo nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nagkakamali ka ba sa iba? Paano mo nasasabi yan, Brianna? Lumawak ang ngisi sa mukha ni Alvin. Habang ngumingiti si Alvin, ang pagbabalat kayo sa kanyang mukha na hindi makilala ni Brianna ay nagsimulang maglaho rin. Maya-maya, nawala ang orihinal na gwapong mukha at napalitan ng isa pang gwapong mukha.
Mayroon siyang pares ng makikislap na kilay, makikinang na mata, matangkad na ilong, at perpektong labi. Ang kanyang hitsura ay isa na umani ng papuri mula sa mga tao. Ang gwapo at masungit na binata. Ay ikaw pala. Maaaring hindi makilala ni Brianna ang mukha ng lalaki kanina, ngunit hindi niya malilimutan ang mukha na ito sa buong buhay niya. Ito ay dahil ang lalaking ito ay isang taong labis niyang kinasusuklaman. Kung hindi dahil sa lalaking ito, hindi lalabag ang kanyang kapatid na babae sa mga alituntunin ng fire worship sect at malalagay sa isang sitwasyong buhay o kamatayan. Nang madala ang kanyang kapatid na babae, nakaramdam pa siya ng kaunting panghihinayang na hindi niya pinatay ang lalaking ito na naging sanhi ng suliranin ng kanyang kapatid. Sa sandaling ito, naramdaman ni Brianna na parang nakakita siya ng multo nang makita niya ang lalaking ito sa lugar na ito. Bakit siya nandito? Paano siya nakapasok? Hindi ba nababantayan ng husto ang prison hall sa enforcement hall? Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng lahat ng uri ng mga katanungan. Bakit? Parang nakilala mo na ako sa wakas. Nang makita ni Alvin ang pagtataka sa mukha ni Brianna matapos niyang makita ang kanyang tunay na anyo, muli itong ngumisi. Inipon ni Brianna ang lahat ng pagsisikap na kailangan niyang manatiling kalmado. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Alvin at nagtanong sa mahinang boses, paano ka nakapasok dito? Natural, may sarili akong paraan, walang pakialam na sabi ni Alvin habang nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Alam mo ba kung gaano kita gustong patayin? Hinahanap mo ba ang kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta dito? Tanong ni Brianna sa malalim na boses. Gusto mo talagang pumatay? Pakiramdam ni Alvin ay parang nakarinig siya ng isang nakakatawang biro nang marinig niya ang kanyang mga salita. Nanlamig ang kanyang mga mata, at malamig niyang sinabi, Brianna, ako dapat ang magsasabi nito sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin hanggang ngayon, sa tingin mo ito ang tamang pagpipilian na ibalik si Kelly sa fire worship sect. Kung hindi mo siya ibinalik dito, malalagay ba siya sa ganoong suliranin? Dapat mong bilangin ang iyong sarili na maswerte na hindi ikaw ang nagpatalo sa Saint Hall. Iligtas mo ang iyong buhay. Lalong nagmalamig ang boses ni Alvin nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ililigtas mo ba ang buhay ko? Sandali na natigilan si Brianna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin bago siya ngumiti ng nakakahiya, ikaw lang mag-isa, sa tingin mo kaya mo akong patayin. Ano man ang mangyari, si Brianna ay isa pa ring powerhouse na nirerango sa ikapito sa true ranking ng fire worship sect. Isa rin siya sa 7 great prodigies sa fire worship sect. Sa kabila ng kanyang murang edad, nakapasok na siya sa Supreme Saint ranking. Sa katunayan, 1,000 lang sa pinakamalakas na powerhouse sa Dow Marshall Saintland ang kwalipikadong marang sa Supreme Saint ranking. Ngayon, bumungad sa kanyang harapan ang binata na tinuturing niyang langgam. Bagamat hindi niya alam kung paano siya nakapunta rito, nakita niyang katawa-tawa pa rin ito. Ilang taon pa lang, hindi na gaanong bumuti ang lakas niya, di ba? Tama. Ako lang sapat na. Sumagot si Alvin na determinadong nahaharap sa panghahamak ni Brianna. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Sun Saint Energy na matagal nang naipon sa katawan ay nagwawalis habang inihagis niya ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, kaagad. Ganap niyang naabsorb ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid, pinataas ang kanyang Sun Saint Energy sa limitasyon nito. Whoosh! Kasabay nito, mabilis na tumunog ang tunog ng paglaslas ng espada bago ito nawala. Snap! Bago pa makapag-react si Brianna, naputol na ang banda na humawak sa kanyang buhok. Bumagsak ang kanyang buhok, na nagbigay sa kanya ng hindi maayos na hitsura. Mabilis na iniligpit ni Alvin ang Jasper Celestial Sword bago ito napansin ni Brianna at walang pakialam na tinanong siya, ano sa palagay mo ngayon? Sa kasalukuyan, naubos niya ang 70% hanggang 80% ng kanyang Sun Saint Energy. Wala na siyang lakas para magpatuloy. Kung nagpa siya si Brianna na umatake ngayon, wala siyang lakas para lumaban. Natural, dahil naglakas loob si Alvin na gumastos ng napakaraming enerhiya, tiwala siyang hindi siya sasalakayin ni Brianna. Kung tutuusin, kung gusto niyang patayin si Brianna, madali sana niyang ginawa iyon gamit ang slash of sword na iyon kanina. Naniniwala si Alvin na alam ito ni Brianna. Sa totoo lang,
Alam na alam ito ni Brianna. Paano ito posible? Sa sandaling gupitin ni Alvin ang kanyang buhok, nakaramdam kaagad ng takot sa kanyang puso. Malapit na siyang mamatay kanina. Kung hindi itinutok ni Alvin ang kanyang espada sa kanyang hairband ngunit sa isa sa kanyang mahahalagang punto, namatay na sana siya. Paano siya naging malakas? Napabuntong hininga si Brianna nang may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ang kasalukuyang Alvin ay parang ibang tao sa Alvin na nakilala niya noon. Ang dating Alvin ay hindi man lang nakatiis ng suntok mula sa kanya. Kinailangan lang niyang igalaw ang kanyang mga daliri para pigilan siya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lakas ni Alvin ay nalampasan na siya. Makikita ito sa kung paanong hindi niya mahuli ang isang bakas ng kanyang espada mula sa simula hanggang sa huli. Kahit na noong nakipagkaibigan siya sa tunay na disipulo na unang nirerango sa true ranking dati, hindi siya nakaramdam ng inis o kawalan ng pag-asa. Sandaling ito, pakiramdam niya ay wala na sa sarili niyang mga kamay ang kanyang buhay. Nakakakilabot. Ito ay sobrang nakakatakot. Sino ka? Dahil sa mga pagbabago kay Alvin, nagsimulang magduda muli si Brianna sa pagkakakilanlan ni Alvin. Hindi niya maisalaysay ang binata na nauna sa kanya na kayang pumatay sa isang hampas lang ng espada sa walang kwentang lalaking nagdala ng kapahamakan sa kanyang kapatid. Bakit? Sa tingin mo ba imposibleng malampasan ko ang lakas mo sa loob lang ng ilang taon? Napangiti si Alvin. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ang mga kaisipang tumatakbo sa isip ni Brianna. Sa katunayan, sa kasalukuyan, kahit siya ay parang nananaginip, pabayaan si Brianna. Sa oras na iyon, sa pamamagitan ng paggamit ng pagkakakilanlan ni Mildred, pilit na kinuha ni Brianna si Kelly. Noong panahong iyon, napakalakas ni Brianna kaya nakaramdam siya ng pang-aapi. Wala siyang choice kundi panoorin ang pag-alis ni Kelly. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksenang iyon. Sa oras na iyon, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan bago si Brianna. Pagkaraan ng ilang taon, ngayong nagkita silang muli, maaari niya itong patayin kung gugustuhin niya sa tulong ng Jasper Celestial Sword. Ito ay isang surreal na pakiramdam, ngunit nakaramdam siya ng kasiyahan sa parehong oras. Ang pagkakaiba sa pagitan ng huli at ng dating insidente ay napakalaki. Hindi ka maaaring maging siya. Kahit nabigyan siya ng ilang dose-dosenang o daan-daang taon, hindi siya magiging ganoon kalakas, lalo na ang ilang taon. Sabihin mo sa akin, sino ka? Anong relasyon mo sa kanya? Bakit mo siya ginagaya? May balak ka bang ipaghiganti siya at ipahiya ako? Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Brianna. Tumanggi siyang maniwala na si Alvin ang taong nakatagpo niya dati. Hindi mahalaga sa akin kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pumunta ako ngayon hindi para makita ka kundi para makita si Kelly at ang anak natin. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Hindi siya nag-abala na itago ang kanyang balak na pumunta sa enforcement hall at isiniwalat ang lahat kay Brianna. Gusto niyang makita si Kelly at ang kanilang anak na babae. Dahil sa mga salita ni Alvin, muling kumunat ang kilay ni Brianna. Nagtanong siya sa hindi tiyak na tono, ikaw talaga si Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.